Magandang araw. Maligayang pagbabalik sa ating bagong aralin, ang ika-siyam na kabanata ng El Filibusterismo, si Pilato. Nang makarating ang balita sa bayan ng kasawiang palad ni Tandang Selo, ang ilan ay nahabag at ang iba ay nagkibit ng balikat. Walang may kasalanan sa pangyaring iyon at walang masisisi. Walang napansing anuman sa tenyente ng Gwardiya Sibil. Nang tumanggap ng utos na samsaming lahat ang sandata at tuparin ito ng buong buo. Inuusig niya ang mga tulisan, kailanman magagawa ang gayon. Nang dagpin si Kabesang Tales ay gumawa ng isang pagsalakay at inuwi sa bayan. Naabot siko ang gapos, ang 5 o 6 na magbubukid na kanyang pinaghihinalaan at kung hindi nakita si Kabesang Tales ay sapagkat wala siyang sa bulsa ng mga hinuling pinagbuti sa palo. Ang uldog na tagapangasiwa ng pare ay nagkibit ng balikat. Wala siyang pakialam doon. Kagagawan niya iyon ng mga tulisan at siya'y tumupad lamang sa kanyang tungkulin. Tunay ngang kung hindi siya nagsumbong ay hindi marahil sasamsamin ang mga armas. At hindi marahil madarakip si Tales. Ngunit siya, si Padre Clemente, ay kailangan mag-ingat. At ang Tales na iyon ay may isang tinging tila humahanap ng dahong patatamaan sa kanyang katawan. Kung may mga tulisan man ay hindi niya kasalanan at hindi niya tungkulin ang umisip sa mga ito. Ito'y tungkulin ng mga Gwardiya Sibil. Kung hindi naglibot sa kanyang mga lupain si Kabesang Tales ay hindi sana nahuli. Marahil parusa iyon ng langit laban sa mga tumututol sa hinihingi ng korporasyon. Nabatid ni Hermana Pencha ang pinaglilingkuran ni Huli. Ang nangyari at sinabing parusa ito ng Diyos dahil hindi nagawang maturuan ng kabanalan ang makasalanan o kamag-anak nito. Ang tinutukoy na makasalanan ay si Huli. Ayon sa sinabi ng mangmang, akalain ninyong ang isang dalagang maaari ng mag-asawa ay hindi pa marunong magdasal. Kung dasalin ang Ava Ginoong Maria, ay hindi man humihinto sa ang Diyos ay sumasa iyo at ang Santa Maria ay hindi man inihinga pagdating sa mga kasalanan na isang pagdarasal na dapat gawin ng isang mabuting Kristiyanong may takot sa Diyos. Nag-antanda ang manang at nagpasalamat sa Diyos sa pagkadakip kay Kabesang Tales upang mahango sa kasalanan ang anak at matuto ng kabaitan ayon sa kura. Dahil dito kaya pinipigil at hindi pinadadalaw sa nayon si Huli upang alagaan ang nuno. Kailangan matuto ng dasal at magbasa ng mga aklat na kakalat ng pari at gumawa na hanggang mabayaran ang 250 piso. Nang malaman ni Basilio ay lumuwas sa Maynila upang kunin ang kanyang naiipong kwarta at nang matubo si Huli, ipinalagay ng matandang manang na ang kanyang alilang babae ay tuluyan ng mabubulid sa pagkakasala sapagkat siya'y kukunin ng isang demonyong nagbabalat kayong mag-aaral. At sa paniniwalang maililigtas si Huli ay ipinabasa niyang paulit-ulit ang aklat na tandang basyong makunat. Nagsadya ang mga pari dahil sa pagkapanalo nila sa usapin at sinamantala ang pagkakadakip kay Kabesang Tales upang ipagkaloob ang kanyang lupain sa isang taong walang karangalan at kahihiyan. Nang dumating sa Kabesang Tales sa sarili ng tahanan at makitang iba na ang nagmamay-ari nito, pati ng kanyang lupain maging sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Nang makitang pipi na ang kanyang ama at ang anak na dalaga ay namasukang maalila, at nang tumanggap ng isang utos na galing sa tinyente ng nayon upang alisin ang laman ng kanyang bahay at iwan ito sa loob ng 3 araw, ay naupo na lamang siya sa piling ng kanyang ama at hindi na halos nakapagsalita sa buong maghapon. Ang buod ng ika-9 na kabanata ng El Filibusterismo, ang mga Pilato. Ang mga prayle at si Hermana Penchang ay nagugas kamay sa sinapit ni Tales at Huli na parang si Poncio Pilato. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan tungkol sa ika-9 na kabanata ng El Filibusterismo, ang mga Pilato.
Maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po.